Welcome to Adobe InDesign tutorial. How to create a newsletter in InDesign. After natin ma-organize yung ating mga materials na gagamitin sa ating layout, ready na tayo mag-start sa paggawa ng ating newsletter. Okay, punta tayo sa InDesign, create tayo ng new, okay, file, new document. Okay, ito yung dialog box, i-fill muna natin. Okay, number of pages, for example, ay 4. Kailangan yung ating number of pages kapag gumagawa tayo ng newsletter, hanggat posible ay divisible by 4. 4, 8, 12, 16, basta divisible by 4. Okay, start sa page 1. Okay, ang size natin ay letter, kilala sa tawag na short. Okay, orientation natin portrait. Okay, dito tayo sa columns. Columns, gawa tayo ng 3 columns. Okay, 3 columns. Okay, ito yung ating guides. Paglabas sa printer, hindi natin nakikita yan. Pero napaka-useful nito kapag tayo ay nagle-layout. Kasi yan yung ating guides para pantay yung ating mga columns. Okay? Gather natin. Lagyan natin ng okay. Tagdagan pa natin. Okay, pwede na yan. Ano? Yung margin natin, gamitin natin yung default margin na binigay ni InDesign. Okay, number of pages 4, letter size, number of column 3. Okay, click natin yung okay. Okay, yan na po yung ating document, blank document. Okay, start na tayo sa paggawa. Ang unahin natin gagawin ay yung masthead. Okay, yung masthead, dito sa taas. Okay, for example, gawa tayo ng masthead. Kuha tayo ng isang background dito sa aking file. Meron akong background blue abstract background. Okay, yan yung gagamitin ko na background ng aking masthead. Okay, ako sa file, place, hanapin ko yung folder, desktop, newsletter sample. Okay, background. Okay, click open. Okay, ito na siya. So kung titingnan nyo po yung ating cursor ay meron siyang laman. Yan yung background. Okay, click, drag. Okay, so ito na yung ating background na gagamitin yung sa ating masthead. Okay, kung papansin nyo, napakalinaw yan. Pero minsan kasi kapag ang default ng InDesign dito sa kanyang preferences, punta tayo dito sa edit, preferences. Minsan kapag nag-open tayo ng InDesign, kung titingnan natin yung display performance nya, yan minsan ay dito sa gitna nakalagay. Okay, click okay. So yan, baka pag gumawa tayo sa InDesign, pag nag-drag tayo, nag-place tayo ng isang image, ng isang graphics, baka makita natin ay pixelated, malabo siya. Kaya ang gagawin natin dyan, puntahan natin yung edit, preferences, okay, display performance, i-full natin siya. Okay, high quality. Okay, click okay para malinaw, malinaw yung preview sa atin. Pero ang pagkakaibahan lang nito, medyo gagamit lang siya, kakain lang siya ng konting memory ng ating computer. Pero napaka-useful kasi nga may kita natin yung actual, napakalinaw ng image ng graphics na gagamitin natin. Okay, ito yung background nating masthead. Okay, adjust natin, i-drag lang natin. Okay, para makrap. So gusto ko yung area na to gawin kong background ng aking masthead. Okay, dito na ako gagawa ng masthead sa InDesign para anytime na papalitan natin yung content niya ay madali lang, Pero gumamit ako ng Illustrator file kasi in case na gusto kong palitan ang isang element dito sa background na ito ay madali lang. Okay, mamaya gagawin natin yan. Okay, gawin natin yung ating masthead. Okay, yan background ng aking masthead. Ang pangalan ng aking newsletter. Okay, sample. Okay, yun na yung aking masthead. Pero gusto ko parang mas maganda siguro kung white na merong shadow ng konti. Okay, ang gagawin ko, ikakopy ko lang ito. Ang background ng ating masthead ay gusto kong gawing red ito. Itong background na blue. Pwede natin gawing i-edit yan. Okay, click natin, select natin siya, right click, edit with, okay, Illustrator. Okay, yes. Okay, ito yung background. Okay, naka-gradient siya. So, gusto kong palitan ng red.
double click natin yan, red. Ito, light na orange. Okay, then close natin. Save changes, yes. Okay. Automatic, pagbalik na sa InDesign, i-update ni InDesign. Okay, yung ating background. So, pwede yan, si InDesign na mag-update kapag meron tayong i-modify doon sa ating graphics. Okay, ito yung ating masthead. Okay, gawa tayo ng article. Okay, yung first article natin, for example, lagay tayo ng isang picture dito. Okay, lagay tayo ng isang picture. Okay, place tayo ng picture. For example, itong dorm number 2. Okay, select, then open. Okay, click and drag. Okay, so yun yung ating picture. Kung napansin nyo sa picture, gusto ko mangyari ay tanggalin ko yung background na ito. Tanggalin ko yung background na yan para dyan ko padaanin yung text. Okay, madali lang yan. Okay, gawin natin. Edit natin yan sa Photoshop. Select natin yung picture. Right click. Edit with Photoshop. Okay, dadalhin sa Photoshop. Okay, ayan na siya. Okay, gamit ang lasso tool. Sa nauna kong mga video, pinakita natin dun kung paano gamitin itong lasso tool, lalo na sa pagbura ng background. Okay, lahat ng edges puntahan natin. Okay, nakaselect na yung background. Okay, double click natin yung background para ma-edit natin. Layer 0, okay, click okay, then delete. Okay, tapos save natin. Save as PNG. Okay, PNG. Okay, PNG. Ang title natin ay dorm PNG. Okay, save. Okay, kung babalik tayo sa InDesign, hindi pa siya nag-update kasi nag-create tayo ng new image. The same file ng new image. Okay, the same image. Okay, hindi siya nag-update. Ibig sabihin, gumawa tayo ng panibagong image. The same image, magkakaibang file. Okay, gumawa tayo ng PNG. Ito kasi JPEG. Kaya ang gagawin lang natin ay select natin yung picture, then Ctrl D or place. Hanap natin yung dorm 2 PNG. Okay, select, then open. Okay, i-update siya kaagad. Okay, ngayon yung image na to ay wala nang itong background. Okay, ika nga ay butas yan. Lagay tayo na ngayon ng text. Okay, unahin natin yung title. Okay, dito tayo maglagay. Yung guide natin, huwag tayong lalampas kasi ito yung ating guide. Para safe tayo pagdating sa printing, para hindi maputol. Ito yung margin niya. So, huwag tayong lalampas dyan. Lahat ng text na gagamitin natin ay dito lang. Hindi dapat lumampas. Okay, for example ay article sample 1 dorm PNG. Okay, select all natin. Sa keyboard shortcut ay shift control period, pagpalaki ng ating text. Okay, i-bold natin ng konti o select natin siya. Direct selection tool, then drag natin doon. Okay, eto, click, then i-drag natin dito. So, click, drag natin dito. Okay, so yan na yung ating body text ng ating article 1. Okay, pwede nating lagyan ng background dyan. Okay, gamit ang rectangle tool. Okay, click, drag. Okay, tanggalin natin ng stroke. Lagyan natin ng color, for example ay blue. Okay, blue. Then click natin yung background ng blue, right click, arrange, send to back. Okay, so yun yung ating article 1.
So, okay, next, ano pa pwede natin gawin? Okay, punta tayo dito sa next page. Okay, baba lang natin. Page panel. Nakita natin yan. Ito yung page 1. Page 2 and 3. Magkatabi yan. Okay, nakikita natin dito yung actual preview. Okay, tandaan. Okay, para ma-feel natin. So, yan na yung ating page 2. Pwede natin i-edit. Gaya ng sinasabi natin, ang InDesign ay gumagana sa mga link. Kaya pwede natin i-edit yung infographics na ito. Okay, select lang natin, then right click, edit with Adobe Illustrator. Okay, pwede natin modify. For example, gawin natin itong color brown, then itong kamay ay color brown din. Okay, at anything na pwede nating ilagay dito, edit natin sa Illustrator, pwede yan. Pag close natin yan, katulad ng ibang image, pag babalik mo sa InDesign, automatic i-update niya yan. Okay, yan yung page 3 natin. The same thing sa pag nag-link tayo ng image galing sa Photoshop. Okay, for example, Control D. For example, itong map vector road, yung vector road map, PSD file. Okay, select, then open, then click and drag. Okay, ayan na. Ganun din, select natin, right click, edit with Photoshop. Okay, naka-layer siya. Ito, gawin natin green. For example, yung blue na yan, gawin natin green. Okay, green. Okay, gamit ng photo bucket tool. Paint bucket tool. Okay, green na siya. Okay, close natin, save changes. Yes, automatic update yan ni InDesign. Okay, kuha ulit tayo ng text. Okay, select all, copy, then click, drag.